Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Muli ito ang inyong abang lingkod. Maghatid po ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 21. Babasahin po natin, mga minamahal. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sa bangka patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot, ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa silang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Kaakibat po nito, mga minamahal, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 21, ay ang karagdagang impormasyon mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 22 hanggang 33. At basahin rin po natin. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasalaot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparayanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. So dito, mga minamahal, ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 21, na may karagdagang impormasyon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 22 hanggang 23, ay nagpatungkol ito sa paglalakbay ng mga alagad. Pumalaot sila upang tumawid patungong
Betsaida mula sa Capernaum. Ito ay nangyari nung matapos na pakainin ni Jesus ang 5,000 katao kasama na ang mga alagad sa pamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 pirasong isda. Kaya sariwa pa sa mga kaisipan ng mga apostoles ang mga pangyayari. So dito ay mapansin natin na ang kabalaghan o himala ng mga ginagawa ni Jesus ay nagpatotoo na siya ay anak ng Diyos, na ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan ay binigay ng Diyos Ama sa Kanya sa magitan ng pagtahan o pagtira ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa loob ng katawan ni Jesus. Kaya lahat ng mga gawain ni Jesus ay makapangyarihan at nakakagilagilalas sa paningin ng mga Hudyo at ng mga apostoles. Kaya pagkatapos ng mapakain ni Jesus ang 5,000 katao at sa pamamagitan ng 5 tinapay lamang at 2 pirasong isda, na lahat ay talagang kumain hanggang sa gusto nila at busog lahat, at hanggang pinauwi sila ni Jesus sa kanilang mga tahanan. At kinagabihan nga ay inutusan ni Jesus na tumawid ang kanyang mga alagad, pumakabila patungong Betsaida. Ngunit si Jesus ay nagpaiwan sa lugar at tumungo sa isang bundok at nananalangin, habang ang kanyang mga alagad ay pumalaot na patawid ng Capernaum. So habang nasa laot ang mga alagad, ay lumakas ang hangin at lumalaki ang alon. Kaya sinalpok ng malaking alon at malakas na hangin ang bangka na sinasakyan ng mga alagad patawid ng Capernaum. So, naghari ang takot ng mga alagad dahil inaakala nila na malulunod sila. Pagdating ng madaling araw ay sumunod sa kanila si Jesus. Lumakad si Jesus patungo sa kanila. Lumakad sa ibabaw ng dagat hanggang makalapit sa kanila. Naragdagan ng takot ang mga alagad dahil akala nila nakita sila ng multo. Ngunit sabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot, ako ito." Nung mapansin ng mga alagad, lalo na si San Pedro, ay nag-alinlangan sila dahil akala nga nila ay multo na naglalakad sa ibabaw ng tubig, dahil hindi naman kaya na lumakad ng ordinaryong tao sa ibabaw ng tubig. Kaya si Pedro, sa kanyang pag-alinlangan, tiniyak niya. Nang sabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot, ako ito." Kaya sabi ni San Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga iyan, ay palapitin mo ako sa iyo upang makalakad ako sa ibabaw ng tubig." Tinawag siya ni Jesus, "Halika." At bumaba si Pedro sa dagat at lumakad siya. Ngunit di kalaunan, nang malapit na siya kay Jesus, nawala ang kanyang atensyon kay Jesus. Dahil naramdaman ni San Pedro
ang malakas na hangin at natakot uli siya. Sa kanyang takot, unti-unti siyang lumubog sa dagat. Kaya sumigaw siya sa gipin, punin niyo ako, Panginoon. Inabot ang kamay ni San Pedro at hinila siya mula sa dagat. Ngunit pinagsabihan siya, napakaliit ng iyong panampalataya. Kaya lumutang muli si Pedro at lumakad silang dalawa papalapit sa bangka at sumakay. Tumigil din ang lakas ng hangin, gayon din ay nawala na rin ang malaking alon. At nakarating sila ng matiwasay sa dalampasigan ng Betsaida. Napakabuti mga minamahal ang ipinakitang himala ng Panginoong Hesus na lalong nagkaroon ng karagdagan ng panampalataya ang mga apostol. Dahil sa nakita nila na lumalakad si Jesus sa dagat, pinalakad si San Pedro sa dagat, ngunit nung nawala ang atensyon ni San Pedro kay Jesus, napunta ang atensyon ni Pedro sa alon at sa hangin, lumubog uli siya. Ngunit nakita pa rin ng mga alagad kung paano sinagip ni Jesus si San Pedro at lumakad silang dalawa sa dagat at lumapit sa bangka at sumakay muli hanggang nakarating ng matiwasay sa dalampasigan. Ito mga minamahal, ang kapangyarihan ni Jesus. Kaya sinamba siya at kinikilala nila na ikaw nga ay anak ng Diyos. Bakit anak ng Diyos? Dahil ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay ibinigay ang buong kapangyarihan kay Jesus. Kapangyarihan at kapamahalaan sa langit at sa lupa. Upang sa magitan ni Jesucristo ay mailigtas ang lahat ng mga sumasampalataya na katulad ng ipinakita kay San Pedro na lumubog sa dagat, ngunit nakalakad muli. Lumutang sa dagat at kasama ni Jesucristo na lumalakad sa dagat, lumapit sa bangka at tumiwasay ang panahon at sila'y nakarating ng maayos sa dalampasigan ng Betsaida. So dito mga minamahal ang ipinapakitang himala ng Diyos nang hindi kaya ng tao, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ni Jesucristo. Si Jesucristo ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Dahil ang Diyos na hindi nakikita ay Espiritu Santo. Siya ang Diyos Ama, nananahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya si Jesucristo ay kaya niyang gawin kung ano man ang kanyang gagawin. Nakakalakad sa dagat, nagpapakain ng 5,000 katao, at nagpapagaling ng mga may sakit. Ngunit, bakit ang mga apostoles ay kulang pa rin ang kanilang panampalataya, katulad ng ipinakita ni San Pedro? Dahil nandoon pa rin ang kanilang pag-alinlangan, kahit kapiling nila si Jesucristo. Sa panahon, mga minamahal, na kapiling nila ang Jesucristo, ang 12 apostoles ay kasalukuyan pa silang mga estudyante, mga disipulo ni Jesucristo. Hindi pa sila kumplito ng mga aralin
na dapat nilang malaman tungkol sa kaharian ng langit. Nakatulad din naming mga pastor, kami habang tinawag ng Panginoong Diyos upang maghatid ng Ebanghelyo, kasalukuyan din kaming inaaralan ng Panginoon. Oo nga, kami ay nakapagtapos ng theology. Ngunit dahil sa makapalang Biblia, bagamat katulad sa akin, nababasa ko ang buong Biblia mula sa unang pahina ng Aklat ng Henesis hanggang sa huling pahina ng Aklat ng Apokalipsis o Pahayag, ay hindi pa rin ako kumpleto ng karunungan. Dahil ang may akda at may angkin ng buong karunungan ay ang Panginoong Diyos. Kaya ang mga apostoles, kahit nakapiling nila ang Panginoong Jesucristo, kapiling nila ang Diyos Ama, na nasa loob ng katawan ni Jesucristo, ay hindi pa kumpleto ang kanilang aralin. Kasalukuyan pa silang nag-aaral. Kaya kulang pa rin ang kanilang panampalataya. Ngunit unti-unti ay ipinapakita sa kanila ang layunin ng Panginoong Diyos kung paano iligtas ang buong sanlibutan sa magitan ng kapangyarihan ng anak ng Diyos na si Jesucristo. Ikaw, ako, pamilya natin, lahat ng mahal natin sa buhay, mga kapitbahay, buong bansa, kayang sagipin ng Panginoong Hesus. Pero kailangan ang tapat na pananampalataya. So paano natin makamtan ang tunay at tapat na pananampalataya? Kailangan kilalanin natin si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Bakit Panginoon at tagapagligtas? Dahil ang tunay na Panginoon na siyang Diyos Ama, na siyang Espiritu Santo, na nanahan kay Kristo, siya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at siya ang Diyos Ama. Paano naging Panginoon si Jesucristo? Dahil ginawa siyang Panginoon at Kristo. Sa pagtahan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa loob ng katawan ni Jesucristo. Nakilala siya bilang anak ng Diyos dahil ang Ama ay nasa loob ng katawan ng anak. Katawang tao na si Jesus. Siya ay anak ng Diyos. Yan po ang mabasa natin sa Biblia. Hindi po siya Diyos anak. Dahil ang Diyos, ang siyang Diyos Ama na Ama ni Jesucristo. Yun ang Panginoon. Kaya si Jesus ay naging Panginoon at Kristo. Kaya ang pangalan ni Jesus, tawaging Panginoon. Bakit? Dahil ang pangalan ng Panginoon ay siya rin ang pangalan ng Ama. Sa Isaiah 9:6, ang pangalan ng anak na Jesus ay tawaging Panginoon, tawaging Diyos na makapangyarihan, tawaging Ama na walang hanggan. Kaya ang Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan na nasa loob ng katawan ni Jesus, si Jesus ay nagiging anak ng Diyos at Panginoon. Ibig sabihin, Panginoon at Kristo, dahil ang katawan ni Jesus ay nagiging katawan ng Diyos. Ang katawan ni Jesus ay nagiging templo ng Diyos. Ang katawan ni Jesus ay nagiging kordero ng Diyos na mag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Kaya nga, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang
17 ay sinasabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So, ang simple na halimbawa sa pagliligtas ay pinakita sa magitan ng Ebanghelyo ni San Juan na ating tinatalakay sa kasalukuyan. Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 21, kaakibat ng Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 22 hanggang 33. Na bagamat kaunti ang panampalataya ni San Pedro, lumalakad si Jesus sa dagat, nakiusap si San Pedro na palakarin din siya sa dagat. Lumakad si San Pedro sa dagat. Ngunit, nung nandoon na ang kanyang atensyon kay Kristo habang siya lumalakad sa dagat, biglang umihip ang malakas na hangin at malaking alon. Nawala ang focus ni San Pedro kay Kristo, napabaling doon sa kapangyarihan ng sanlibutan, ang hangin at ang alon. Unti-unting lumubog si San Pedro sa dagat. Ang sabi niya kay Kristo, Panginoon, sagipin ninyo ako, iligtas ninyo ako. Inabot ni Kristo ang kamay ni San Pedro, ngunit sinabihan siya, napakaliit ng iyong pananampalataya. Sinagip pa rin siya. At nakalakad muli siya sa dagat, kasama si Kristo, at sila'y lumapit sa bangka at sumakay at naging matiwasay ang panahon. Ganyan mga minamahal, ang layunin ng Diyos, iligtas ang tao sa kapahamakan. Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Tawagin natin siya na ating Diyos Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God. Hallelujah. 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 In Jesus' name. Amen. God bless us all.